Roa? Rodrigo Roa? Duterte! Rodrigo Roa? Duterte! Yan yung sinasabi natin dyan. Busog yun. Busog kasi talaga sa boses. Now, pangalawa, pasalamatan po natin ang pong may kapal na bigay po sa atin ng magandang pangatawan ngayong araw na makadalo. Magkita-kita sa muli. It's been a year. No? Siguro dito mayroong kasama sa amin last year o mayroon man dito wala. Good to see you again sa mga ka-DDS natin. To start, pasalamatan din po natin yung Bari Festa, kay Ate Vilma, staff, kay Ate Mai, na nag-cater po sa atin ngayong araw sa celebration ng 81 birthday ni Tatay Digong. Ate Vilma, salamat ate, kudos. Salamat sa accommodation. Kahit na hindi tayo umabot sa number of person para i-accommodate nila, pero binigyan pa rin tayo ng pagkakataon para dito natin i-help. Salamat Ate Vilma, salamat. Okay, to start, start po tayo ng prayer natin. Magpipray po sa atin si Ate Maria. So sa lahat po, tumayo po tayo lahat para sa prayer. Ate Maria, thank you. Bago po si ate mag-pray, hindi ko pala ako yung official MC kasi wala yung official MC natin. But I try my best. Okay, salamat ate. You don't get. Salamat sa pagdating mo dito lahat, sa pagsuporta sa ating presidente, at salamat sa Diyos sa inyong lahat. So, let's bow our head. Kung sino mang sumulat nito ng prayer, inspired by the Holy Spirit. So we thank the Lord for forever. Amen ate. Thank you, okay? Thank you. Oh, wait. Let's pray. Let's bow our heads. Heavenly Father, we come before you with heavy hearts, lifting up former President Rodrigo Duterte. Who is unjustly arrested and imprisoned. Lord, you are the God of justice, the defender of the oppressed, and the refuge of the weary. We entrust him into your hands, knowing that you see his suffering and sacrifices he has made for the Philippines and for the people of the Philippines, Lord. You know our hearts. We cry out to you. Could you just set him free now? Father, in his loneliness and separation from his beloved family, be his comfort. Let him feel your presence, your love, the warmth of those who are standing with him in his spirit. Strengthen his heart, reminding him that he is never truly alone, for you are with him always. In his spiritual discouragement, when the way of injustice and betrayal passes upon him, renew his faith. Remind him that even the righteous have faced trials, and you have experienced that, Lord. We know that, for you are the God who vindicates. Give him unwavering trust in your plan and in your power to redeem what is broken. In his physical struggles, as he faces the challenges of age and illness, be his healer. Grant him strength, resilience, and health. Let your hand sustain him, and may his body find restoration even in the midst of hardship. In his intellectual battles, he fights for justice. Supply him with wisdom and clarity of mind. Keep his thoughts sharp in his spirit, strong. Equip him with words and strategies that will lead to truth, revealing over lies and deception. Lord, we also bring before you our efforts to protest and stand against
his injustice. Bless the voices rising for truth. I think of those people in Netherlands. Lord, they're there to celebrate his birthday and let him know that they're there to support him and unwavering support, Lord. Bless them all, Father God. All of them. Protect those advocating for his freedom and let righteousness shine forth. May every action we take be guided by wisdom and peace, leading to his safe return to the Philippines. And Father, through all of this, we pray for the great transformation in our nation. Lord, we pray in the Philippines. Let this season of trials awaken our people to seek you. Rise up leaders with integrity, courage, and heart for true welfare of the Philippines. Let justice reign, and may this nation rise together stronger and united. A renewed purpose under your guidance, Lord. We trust in your perfect timing and sovereign will. We claim the victory that is found in you, believing that what it meant for harm, you will turn it for good. And I thank you for that promise, Lord. In Jesus' name I pray. We pray. Amen. Amen. Woo! Thank you, ate. Medyo madamdamin. So, let's remain stand for the Philippine National Anthem. Ang Pilipinas. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit manuga, may nilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang pisat ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw na kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw na buwan, aking pagsinta, mo ay langit sa piling mo. Ang ligaya ng pagmay mga api, ang maray ng dahil sa'yo. Pwede naman pala eh. Okay, for the last time, the Canadian National Anthem. Ate? Canada National Anthem. Playing O Canada, Canadian National Anthem, beautiful choir with piano, updated lyrics on YouTube for Android TV. Canada, our native land, to patriot law, in all of us command, victory once and see the rise, the true North strong and free, from far and wide, oh Canada, we stand on guard for thee. God, leave our land, glorious and free. Oh Canada, we stand on guard for thee. So, sa muli, maraming salamat. Pwede po tayong umupo sa mga kanya-kanyang upuan.
pwede din po kumain sa mga may pagkain sa harapan. No? Sa hindi pa po nakakain, order na po tayo dyan. Si Ate Vilma na po yung bahala magluto, pero siyempre tayo po yung magbabayad. Now, sa muli, welcome sa lahat ng mga Duterte supporters. And behalf po sa kasama naming organizer, si Ate Helen. Maraming salamat. Si Kuya Dave, Panpilo, si Ate Maria. At ako po sa inyong likod, si Richie. Maraming po salamat sa oras at panahon. Now, sa muli, ngayong araw, lahat tayo, isa lang yung minimiti, yung goal na makipag-celebrate sa 81st birthday ni Tatay Digong. Alam ko din po na yung iba o karamihan sa atin ngayon, mayroon pang gigil, no? Mayroon pang init, mayroon pang sakit na nararamdaman, mayroon pang hinanakit. No? Pero ngayong araw, mga ka-TDS, good vibes lang po tayo para sa birthday ni Tatay Digong. Ano? Sino dito mga taga Manila, Tagalog? Yun, yung singer natin. Ito ang Tagalog, marami. Ilocano, meron dito? Siya kay Vilma yata. Supporter natin. Yun. Bisaya. Oy, marami talaga Bisaya talaga, solid Duterte. Waray, Leyte. Bisaya din. Sa mga Ilonggo. Damo kami din. Puro Ilonggo ni, no? Thank you sa oras. At saka yung nag-isa natin. Polish. Polish, yun. Yung palaging supporter natin. Kahit saan yung event ng Duterte group, palaging andyan yung idol natin na yan. No? So, sa muli, yung mga ka-DDS natin, thank you. Maraming salamat in behalf po sa Duterte supporters na dumalo, pumunta ngayong araw. Maraming salamat. So, this time, pakinggan po natin yung isang organizer supporter natin sa Duterte supporter ng Calgary. Now, let's hear Kuya Panfilo. Kuya. Magandang hapon po sa ating lahat. Isa lang naman po ang isi-share ko. Kasi una sa lahat, we thank God that we have a good weather. Kaya sabi ko kay Richie kanina, I mean, he was sharing na kung alam lang natin na maganda yung weather, may plano sana magkaraban kahit isang ikot lang. Anyway, so isa lang yung i-share ko na una at Thanksgiving na kahit in a short notice, magkasama-sama tayong lahat, isang atikain para sa suporta kay Tatay Digong. So, as one gospel says that when 2 or 3 are gathered in my name, there am I in their name, in my name. So tayo, nagkakaisa tayo sa isang adikain na maganda ang maging matibay sa pagsuporta kay Tatay Digong hanggang sa huli. Kasi pag manghina tayo, ano na lang kaya mangyayari kay Tatay Digong at sa ating bansa. Mahirap kasi ang magkaroon ng presidente na mahina. So we all know that we have a weak leader in the Philippines. So we need to be stronger para sa future ng ating mga susunod na henerasyon. So ulitin ko, maraming salamat po sa pagdalo. Alam ko lahat tayo busy, pero if we give time sa ganitong okasyon, isang malaking karangalan po na magkaisa tayo sa isang adikain. So yun lang po. Sana po palagi tayong maging matibay at palagi tayong manalangin na maging maganda sana ang kahinat na ni Tatay Digong na makauwi na siya at magkaroon tayo ng mas matibay at mas malakas na leader sa susunod na eleksyon. Salamat po. Thank you kay Kuya Dave. No? Tulad nga sinabi ni Kuya, stronger. No? Kasi pag hindi tayo malakas, parang nakikita ng ibang supporter na nanghihina na yung Duterte supporters. So kahit ngayon, although konti lang tayo, quality against quantity yung ginagawa natin. If you are a supporter, bigyan na tayo ng konting oras, panahon. Kasi sa amin na nag-organize nito, yung importante talaga sa amin, communication ng bawat isa. Kasi mayroon time na busy din, halos lahat tayo, may trabaho, pamilya, busy sa lahat. Pero yung tulad nga sabi ni Kuya, paglaan natin ng ganitong oras,
it's a big, priceless na naging bahagi tayo ng ganitong event at birthday ni Tatay Digong. Salamat Kuya. So next, tawagin po natin yung isa sa mga nag-organize ng event na ito, si Kuya Dave. Kuya. Makaiyak ka. Magandang araw po sa inyo lahat. Pangalan ko po ay Dave. Ako po ay dating chairman ng DDS Calgary. And then at the later part na kung kailan siya ay hinuli at kinulong, nagtatag din po tayo ng isa pang grupo, yung kanilang PRRD. Meron po rin po tayong Duterte Calgary supporters at meron po tayong Maisog Calgary. On that note, meron po tayong representation sa The Hague, sa community ng The Hague. Nagpadala po tayo ng bulaklak para sa ating minamahal na Pangulong Duterte. At sana po ang panalangin po natin sa kanyang kaarawan ay siya ay makalaya na. Dahil sa kanyang edad ay hindi naman nararapat na siya ay magdusa sa kulungan sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Na pinagbibintangan siya pumatay, wala naman siya pinapatay. Yun lang po yung ang kahilingan po natin sa kanyang kaarawan ay patuloy niyang kalusugan at sana po tuloy-tuloy na kalayaan. Nagpapasalamat po kami sa inyong pagdalo sa pag-celebrate ng kanyang kaarawan, lalo na't alam natin kung gaano kahalaga ang oras natin, bawat isa sa atin. Kaya maraming salamat po sa inyong pagdalo sa pag-celebrate sa kaarawan ng ating minamahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun lang po. Maraming salamat po. Salamat Kuya. Thank you. Yan ang kailangan natin Kuya, yung mga simpleng salita pero at least mayroong rumoral essence para sa atin. No, kasi tulad nga na sinabi ni Kuya, Tatay Digong is 81 years old. Mayroong mga time na siguro yung ibang tao medyo galit sa mga ginawa, pero kung iisipin mo the bottom line, yung ginawa niya hindi para sa sarili niya, kung hindi para sa mga susunod na henerasyon ng Pilipinas. Kaya sabi ngayon sa Pilipinas, aanhin mo yung buhay kung yung mas maraming buhay yung kaya niyang patayin. No? So ngayon, let's go for the contribute natin kay Tatay Digong. Ito yung slideshow natin sa Calgary supporters. Ate, dito po tayo sa slideshow muna. Paano po yung mga gan muna natin. Isa sa mga matagal ng supporters ng Calgary Duterte supporters, supporter ng Maisog, no? Si Ate Maria. Ate. Apektado talaga ako dito. Kasi hindi talaga ako mahilig sa politika noon. Hanggang nag-run si Tatay Digong sa pagka-presidente, inayakan ko talaga yun. Pinagdasal ko talaga nung manalo siya. Kasi alam mo kung bakit. Nung umuwi ako sa Pilipinas, minsan lang ako umuwi sa Pilipinas, sa town namin, droga. Inom lang talaga ng droga kahit hanggang sulok na sa lugar namin, sa town namin. Puno ng droga. Dalawa kong classmate nung umuwi ako, hindi ko alam, I was not familiar with droga before. Nung umuwi ako, nakatulala yung dalawa kong classmate noon. They're under drugs. Anyway, nung umuwi ako sa Pilipinas, yun ang nakita ko, droga. So, nung naghahanap ng presidente yung Pilipinas, sinasabi nila si Tatay Digong, hindi ko kilala siya, na gusto nila mag-run ng presidente, hindi ko siya kilala. Pag research ko siya during that election, during that time na magpalista na sa kung sino mag-run ng presidente. So, nakita ko yung sigaw ng mga Pilipino.
naawa ako sa kanila. Sa pinagdasal ko talaga sa Panginoon na magbigay siya ng presidente na isalbar yung Pilipinas. Tapos sinabi na ayaw ni Tatay Digong mag-run. Tapos nag-message ako sa Facebook na sabi ko, kung sino man makabasa nito, pakipasa kay Tatay Digong. So, in-quote ko yung Bible verse and yung si Esther. Remember that, if you know the Bible story of Esther na gusto i-wipe up itong traidor na gusto i-wipe up ang dala ng Jews. So, doon ko kinuha yung example na sabi ko, such as a time is this, we need a very brave president. Sabi ko, kung pwede your people are calling you to run, please go run. Pero president, magpalista na kayo, maawa kayo sa Pilipino. Last day na yun, magpapalista. Kinabukasan nabasa ko yung note. Nag-sign up siya to run for president. So pinagdasal ko siya na manalo siya. Ko siya talaga, yung sa town namin, nasabi ko, butuhin niyo itong presidente, hindi ko siya kilala, pero ito this is our chance na ma-redeem natin ang town natin sa droga. So anyway, fast forward, nanalo siya. Tapos yung mayor namin, corrupt pa rin. So pinagdasal ko, pinagdasal ko talaga yung mayor na yun na alisin ng Panginoon. Inayakan ko talaga nung nandoon ako. Tapos binantaan yung buhay ko na bakit ako nagsasalita ng ganyan. Kasi pag tinitingnan mo lang, magsalita ka ng masama sa mayor, babarilin ka. Sinabi ko, no one can touch me unless the Lord allows it. Nasaan siya? I need to talk to him. Hindi nagpakita. Pero anyway, so nung presidente na si Tatay Digong, hiningi ko lang na magkaroon kami ng mayor. Binigay ng Panginoon sa akin si Tatay Digong na presidente. Kasi siya lang makatulong sa mga town eh. Siya lang talaga magkaman sa mga towns, mga barangay na hintuin itong mga droga na ito. So anyway, so nagbigay naman ng Panginoon ng president, retired army. So sinabi ko, na maghingi kayo ng presidente na si Tatay Digong, maghingi kayo ng tulong kay Tatay Digong na magpadala ng tangke de guerra doon sa atin. Kasi kailangan mo talaga yan. Kasi pinapatay ang mga tao na ay magbuto sa kanila. So anyway, ginawa nila yun. Hindi ko alam kung sinong kausap ko sa Facebook. Pero anyway, fast forward, nanalo din yung mayor na yun sa suporta ni Tatay Digong. Kaya very personal sa akin na yung suffering ni Tatay Digong is also my suffering. Kasi he doesn't deserve this. He doesn't deserve this injustice. Min-message ko si Bongbong Marcos palagi kasi ka-Facebook ko rin siya. Sabi ko, tandaan mo yung ginagawa mo ngayon kay Tatay Digong. Babayaran mo yan sa Panginoon. Sinusumpa. Sabi ko, ikaw nagbibigay ng sumpa sa sarili mo sa ginagawa mo. Kaya tigilan mo na yan. Pero I know that God has a plan. Not my timing, but God's timing. And I know that God sent him there to let the world know how corrupt our politicians in the Philippines is. Kasi nung nag-presidente si Tatay Digong, natuklasan din ng buong mundo kung gaano ka-corrupt yung pinalitan niya. So, huwag kayong mawalan ng pag-asa na ito nangyayari sa Tatay Digong natin. Pero alam ko ng Panginoon na sa Kanya. Tingnan mo nangyayari ngayon, naging popular sa buong mundo. Because God is with him. So, na lang tayo, magdasal, magtiwala sa Panginoon na in His time, perfect timing, na i-release niya si Tatay Digong. At kahit na mamatay o hindi, it's okay because God is already in control. Hindi naman siya mamamatay, alam ko yun. Kasi hiningi ko rin yun sa Panginoon na iuwi siya sa Pilipinas. Maybe, hinihintay niya ako ang pumunta ng Daheg at pagdasal ko yung buong building. Kasi sinabi ko na sa kanila, kayong mga taga-Daheg, mag-march kayo around the building where Tatay Digong for 7 times, katulad ng the Wall of Jericho, just like the story of Wall of Jericho, when they march around
and prayed, the wall came down. So gawin nyo yan. So maybe, you know, I'll go there and pray over it by myself with the people there. So anyway, that's why I'm crying kasi he does not deserve this, but God has a plan. So huwag kayong mawala ng pag-asa. Dasal lang ng dasal sa Panginoon. Sasagutin ng Panginoon ang dasal natin, okay? Sorry for being emotional, pero very personal ito sa akin. Okay, thank you. Thank you, Ate. Halos naman siguro lahat sa atin personal to eh. Kasi kung hindi to siya naging personal, wala naman siguro tayo dito ngayon. No, nagsama-sama tayo dito kasi naniniwala tayo na yung ginawa ni Tatay Digong para sa kabutihan ng mamamayang Pilipino. Siya ngayon yung nagsikripisyo in behalf sa mga nagawa niya na niligtas yung kabataan sa kamay ng droga, iniligtas yung Pilipinas sa kamay ng mga korap na mga politiko. No? Personal to sa kanya lahat. So this point of time, pupunta naman tayo dito na side. No? Pakinggan natin yung isang message galing sa isang supporter ng Duterte, Kuya Bobby Francisco. Ay, pwede rin kumanta, Kuya. Pag gusto kumanta. Message muna, kanta, para maganda. Actually, kakaya ka. Para kay Tatay Digong, pre, huwag kumaya. Mrs. ko is from Iloilo. So, it's personal talaga na sa dami-daming presidente ng Pilipinas, siya pa yung nawala. Nawala in a way na kinuha. Diba? Kung talaga mayroong batas sa Pilipinas na sinusunod natin, yung pang pinaka matino at maraming ginawa sa bayan, di ba napaka-awkward? To be honest, sabi ko nga kay Mrs. This is the time na magkaroon ng kudita. Dapat talaga, but we're not gonna go back to 1986 na wala rin naman na nangyari. Pero, yeah, sa message din ng mga Tagalog, katulad ko, Laguna, Calabarzon, 80% Duterte rin. So, I am really poor pero solid pa rin. Marami kami nakitang magandang ginawa ng Duterte family, to be honest, family. Na sana in the near future is in God's term, pumasok yung ine-expect natin na si Sara. Amen. Marami din na nagtatanong, sabi nila, bakit si Sara, bakit hindi yung bunso, si Baste, mas mukha raw fighter, ang suggestion nga na iba, tuyang pa, di ba? Pero kung personally, kung tatanungin ako, mas magandang presidente si Sara, vice president si Baste. Para close. Well, bahala sila. Pares-pares naman tayo mga taxpayers di ba? It's our own opinion naman talaga pero why not, di ba? You know, let's pray to God na baguhin ang Pinas. Kasi masyado ng marumi, corrupt. Like, we need to wake up na, especially yung mga young generations na wala nakakaalam ng gantong sistema. Patay mali siya lang. Like, they need to wake up na magkaisa tayo. Diba? Bilang Duterte, iboto natin. So, yun lang, maraming salamat sa invitasyon at sorry din sa pagiging emotional. Yung words na kaya nating sabayan. Yung words na pag mali, itatama natin. Kasi sa ganitong sitwasyon at panahon, pag politiko, marami tayo naging kaibigan. Pero aminin din natin, dahil sa politiko, maraming unfriend sa Facebook. Maraming vlog sa Facebook. Hello? Kapitbahay mo, sino sa'yo? Lini, iwan ko sa'yo. Yan yung realidad. Yan yung totoo. Pero tayo, na mga Duterte supporters, mahinahon lang tayo. Kaya lagi ko sinasabi sa account ko,
hintayin nyo lang yung 2028 or mas early. Diyan natin ipapakita, diyan natin ilalabas, balota para sa Duterte. Yan na yung pwede nating ipakita. No? Ngayon, pakinggan natin, pag ganito ito, no? Sige. Isa sa mga supporter, actually first time ko nakita si Kuya, galing din ng South Cotabato tulad ko, galing siya ng Marbel, no? Galing naman ako ng Norala. So, pakinggan natin si Kuya Nelson Concepcion. Message muna bago kanta. Oo. Yun kayo. Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat at tayo nagkita-kita dito sa Barrio Fiesta, Calgary. Sa birthday ni Tatay Digong. Kahit wala tayo sa dahig, pero andito naman tayo nagsiselebrate sa kanyang birthday. Sa ngayon, ang pinaglalaban na natin sa ngayon, ang pagiging presidente ni Vice President Sara sa darating na 2028. Yun naman ang ating paglalaban. Kasi sa dami-dami ng troll nila, ng kalaban, medyo nagkakaroon ng Kaya kahit tama yung sinabi ni Brad Ritchie na kahit anong problema ang dumadating, talagang divert nila kay Sara. At tulad ngayon, yung impeachment. Ang mahal na nga ng gasolina, impeachment pa rin yung inaano nila, asikaso nila. Kaya yun ang masasabi ko. Happy birthday kay Tatay Digong. Tsaka salamat, kita-kita tayo dito mga Duterte supporters. Yun lang po, maraming salamat. Kuya, dyan ka muna. Maraming salamat sa mga dumalo kahit na akala ko nga kukunti lang pero marami pa rin. Well, medyo kaya ayaw ko talaga kasi talaga ako Actually, nagsimula kasi ito nung batang EDSA ako. 1986. Nandun ako, talagang umiyak din kami doon. Alam mo na yung magkaisa. Talagang medyo mahaba yung karanasan ko din. Pero akala ko yung pinaglalaban doon, magbabago, hindi rin pala. Isa rin pala ako sa naloko. Tapos ngayon, pangalawa na naman ulit. Nung naging presidente si Ninoy Corazon Aquino, wala na ako nangilig sa politika. Hindi ako bumoboto. Actually, pero aktivista ako kasi dati ako taga PCU, political science ako. So, nandun ako sa Intramuros. Medyo naging ko ni Rep Santiago kasi fighter siya Kaya supporter niya ako noon. Nakikita kami noon laban sa Amerikano, di ba? Yung base. Yeah, doon. Pero isang malaking naging nung tumakbo na si Tatay Digong, tapos kinukwento niya na nagkaroon siya ng karanasan sa mga pare. Sa mga pare nung bata pa siya. Actually, ayaw ko nga siya. Kasi may dalawa akong anak nandito. Isa rin ako. Isa rin ako nakaranas ko ng naranasan niya. Kaya nakarelate ako sa kanya kung anong nararamdaman niya. Masakit. Wala doon. Nawalan ako ng tiwala Nawalan ako ng tiwala. Katoliko pa rin ako. Mas naniniwala ako sa Panginoon. Kahit gano'n na nangyari sa akin, hindi nawawala ang tiwala ko sa Kanya. Pero yung nangyari sa akin, nandito, masakit. Para sa akin na nga lang, gusto ko na lang na mangyari. Sana mabigyan ng katarungan yung pagkakakulong ni Tatay Digong.
kahit na hindi pa nga napapatunayan na may kasalanan siya, dinala na kagad siya sa dahil. Masakit para sa atin yun. Sana man lang, binigyan siya ng pagkakataon man lang sa amin, pagtanggol lang kayong sarili nung nasa Pilipinas pa. Kaso talagang ulit ka sa atin eh. Gusto nilang ibagsak eh, dahil alam nilang marami rin mamahal kay Tatay Dico. Sobra-sobra nagmamahal sa kanya. Kahit sa... nakikita nila na tayo mga Pilipino, very proud. Kahit saan tayo magpunta, nung tayo ni Tatay Digong, talagang pinagmamalaki natin lahat. Kung ano ang mga nagawa niya, hanggang ngayon nandito pa rin. I mean, nakakamtan pa rin natin kung ano yung mga nagawa niya sa bayan natin. So, nagpapasalamat talaga ako at umaasa na sana sa madaling panahon makalabas na siya. At para kay Sara Duterte, Vice President, nandito kami. Susuportahan ka namin. Kung ano man ang mangyari, nandito pa rin kami. Nag-aantay kung hanggang saan. Pero siyempre, maasa kami na lahat ng mga bagay na nangyayari sa Pilipinas may katapusan, lalo na yung korupsyon. So hindi ko natatas. Medyo, papasalamat ako. Maraming salamat. Happy birthday to Tatay Digo at salamat sa mga dumalo ngayon. Maraming salamat. Natin yung pagmamahal kay Tatay Digong. Emosyonal tayo kasi ramdam natin na binago niya ang bansang Pilipinas. Emosyonal tayo kasi nakikita natin kung gaano niya inangat ang moral ng mga Pilipino. Galit naman tayo kasi hindi natin matanggap na sa kabila ng ginawa niya para sa bansang Pilipinas, pinadalasan ng Administrasyong Marcos sa dahig. Hindi dahil sa kung anong ginawa niya, hindi dahil sa kung anong kasalanan niya, kung hindi dahil sa isang political motivation. Yung nangyari last year, lahat tayo nakikita, lahat tayo naririnig, actually isa siyang desperate move. Kasi akala nila, pag kunin si Digong sa Pilipinas, wala nang supporter. Akala nila pag kinuha si Digong, wala nang DDS. Walang nasa likod, wala na tayo, o walang ibang Duterte na aangat. That is desperate move from administration of Marcos. Anong nangyari? Mas lalo pa tayong dumami. Mas lalo tayong nagalit, mas lalo tayong lumabas, sumigaw, na pagbabago, ibalik ang Duterte sa Pilipinas, at ngayon, sa mga kapwa ko DDS, magtulungan tayo. Hindi lang para kay Tatay Digong, kung hindi, pati kay Sara Duterte. No? Yan yung magiging goal natin ngayon. Kasi kung walang Duterte na babalik, kung walang Duterte na gagamit ng tapang, no? Gagamit ng pursu sa mga maleta, sa mga flood control. No? Akalain mo, flood control, 1.4 billion a day? Sus Marius. Malaking pera, napunta lang sa bulsa. Kaya nga sabi ng mga kababayan natin sa Pilipinas, bansang mahal ang bigas, bansang mahal din ang gas, kasama ng mga kongresmang waldas ng waldas, at ang presidenteng Judas Pilipinas. Ganon yung nangyari ngayon. So masakit makita, masakit intindihin, pero yung pwede natin gawin, lumabas, at saka 2028, bumoto para sa isang Duterte. Isang bagsak! Duterte! Duterte! Yun. Kung kulang pa yung pagkain, order lang tayo dyan. Si Ate Vilma bahala sa atin. Now, ngayon, pakinggan natin yung isang mensahe, isa sa mga organizer natin ng PRRD,
isa sa mga Duterte supporter mula noon hanggang ngayon, isa sa mga kasama naming gumawa ng paraan kung paano tayong lahat ngayon ay nagsama-sama rin. Now, pakinggan natin, Dayan. Kuya, wag Bisaya. Surprise to eh. Hello. Oh my God. I don't, hindi wala akong glasses, so I can't really clearly see the face, but I'm glad that you're here. Medyo yung Tagalog ko, hindi ganun kaano, so I'm gonna do my best. I'm sorry I'm late. You know, I have a 12-year-old na and I have to go to the clinic. But anyways, I'm here and I'm very grateful that dito rin tayo lahat. First, siguro I would like to say thank you sa Barrio Fiesta kasi they allowed us to be here. And thank you po, thank you, maraming salamat. And second, sa leaders talaga kay President, I call him President President Archie, kay Ate Helen. Kasi I'm supposed to be flying na this week, but because of what's happening in the Philippines, I had to reschedule. Sabi ko, hindi ako magko-commit na mag-organize. But again, I'm still very grateful that I'm here right now. And lastly, I would like to say thank you to the real supporters of PRRD. Kasi, how would I, I'm a person in business and I've met a lot of people who would want to be involved in a certain community because they can gain something from it. You know what I mean? And dito ko talaga na and this is one for me and masyadong last year kasi diba there was a yung situation masyadong there's the media, ang lakas. So maraming PRRD din kami. But now after a year, nakita ko talaga sino talaga yung real supporters of PRRD, and I would really like to give tayo. Bigyan naman natin ng malaking yan. Kasi tayo, despite, today is Saturday afternoon. Saturday, diba? Mas ang sarap magstay sa bahay, Netflix, magluto, kumain, matulog. But we're gathered here today because we really want to show our support sa ating former president na hindi man, masakit pa isipin pero nasa loob pa rin ng dahig. And, we've heard him said na, I'm okay, he's okay na makulong. Kasi ginawa niya yun eh. So, okay sa kanya na makulong. Pero ang hindi okay sa kanya is makulong outside the Philippines. And if you're hearing the news right now, the Philippines is the first country who declared a state of energy emergency. Imagine if you're seeing the news right now, imagine what kind of president the Philippines has right now. Yung parang masakit sa akin na ganito yung na-experience nyo pero wala tayong magawa. If you've learned what Digong did during the pandemic, you would be amazed of how different the kind of president that we have right now. Diba? And yun pa lang, it breaks, I know it breaks not only my heart, but it breaks yung talagang naniniwala at alam na kung yung anong quality ng tao si Digong. And then, yung quality, ganung tao, yun pa yung pinapunta sa dahig. But, wala na tayong magagawa doon. What we can do right now is like this, gather, and really give honor to his name, to what he did to our country. And patuloy po tayo kasi hindi pa po tapos. Alam niyo na yan, I'm not gonna go really political into the details of it. But marami pa tayong pagdadaanan, guys. So, keep holding on. Alright, thank you so much. Jawa. Naging waray tuloy. Thank you kay Dayan. Last year talagang pinurso niya, sa tulong din namin kung paano naging lumabas yung tao last year. I don't know kung yung mga kasama natin dito, yun din yung kasama namin last year na nagkaraban. We are facing minus 18 last year, no? So parang yung time ngayon, although sobrang lamig, pero we're happy na natuloy even
nag-bonus part. After that, nag-decide, pasok tayo sa community hall. Same day, naghanap kami ng community hall last year. Pero ngayon, we're happy na tulad ng sinabi ni Dayan, we still hold. Kasi marami talaga tayong pagdadaanan. Marami pa. So we are also thankful sa mga kasama natin dito ngayon, sa mga kapwa natin supporters sa DDS, na kahit anong mangyari, hopefully, hindi lang ito yung huli natin pagkikita. I'm sure, I'm looking forward na, or we're looking forward na for the next couple of months, mayroon na next na mangyayari. Ipopost lang namin sa mga, what you call this, Calgary Duterte supporters. Tama ba? Yung group site, doon lang at the same time. So yung mga friends sa Facebook, like Ate Helen, kay Kuya Panfilo, kay Dave, with also Dayan, doon nyo lang makikita kung ano yung mga update natin sa Duterte supporters. Kasi alam naman natin, halos siguro, siyempre, si Inday Sara, she already now declared na tatakbo siya for presidency. That's why ngayon, iba't ibang impeachment yung kanyang hinaharap. No, hindi dahil kalaban siya ng Marcos, kung hindi ayaw talaga nilang umupo. No, ayaw nilang mayroong isang Duterte na magpapanagot sa kanila sa kung ano mang kabulastugan ginawa nila sa pera ng taong bayan. No, taxpayers, no, maraming pera. So, ngayon, for the last, siguro, nag-asa kanina kung pwede kasi halos tayo Pilipino. So, mayroon tayong guest. Hello? So, pakinggan natin yung guest natin, Mr. Bruno Janke. Ito siya kahit saang event ng Duterte. Andito talaga to. Saludo ako sa tao to. No? Tawag dito, yung sabi niya sa akin last time, I'm not Filipino by blood, but I'm Filipino by heart. Yes. Congrats, bro. Yeah. Thank you so much. I want to say so many things, and I don't know how to start. First of all, happy birthday, Tatay Tigran. 1 year ago, I was proudly participate with Tatay Tigran birthday, and I record the video, and I upload this to the YouTube, one video and few TikToks, and we reach over 100,000 people. Over 100,000 people, Filipinos from around the world, and especially from Davao City, visit my YouTube channel. Thank you so much. Guys, I can't believe it, is so many people support Rodrigo Duterte, but I know why. Because there is a two options, the world with Duterte and world without Duterte. If you want to see world without Duterte, go to Calgary downtown, go to Vancouver downtown, go to Los Angeles. You will see how many 100,000 homeless, drug addicts, and we can see what narcotics do for our children, for all the people. And we have to stop this. To stop this, we have to support people like Rodrigo Duterte. Once again, happy birthday, Rodrigo Duterte. Birthday, Rodrigo. Happy birthday, happy birthday, Rodrigo. Happy birthday, Tatay Digong! Come on, come on, come on! Let's go! Happy birthday! Happy birthday, Tatay Digong. Happy birthday to you. Happy birthday to Rodrigo. Happy birthday, Tatay Digong! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Nagbabagsak! Duterte! 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 Isang picture ulit. Picture mo tayo para pang formal pictures. At saka... Madam, balik muna. Picture mo tayo. Okay.